tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Pati mga magulang mo, ipinagtutulakan ka ng mag-asawa, Bessie. Oo nga eh. Papaano naman kasi si Inay, gustong-gusto niyang maging manugang si Maynard. At ganun din ako. Yung nanay ni Maynard, alam mo ba, gustong-gusto din ako maging manugang. Yun naman pala eh. Di walang problema. Kaso nga, ang problema, hindi ko mahal si Maynard. Bessie, magtututunan mo ring mahalin si Maynard. Ano pa bang hahanapin mo sa kanya? Gwapo naman siya. At mabait. At may magandang trabaho. At higit sa lahat, ay suportado ng pamilya ninyo ang inyong relasyon. Papaano naman ako? Papaano yung damdamin ko? Alam namang makikisama ako sa lalaking hindi ko mahal, ano? Madaling mahalin si Maynard, Bessie. Dahil sa mga katangian niya. Kaya kung ako sa'yo, ay kay Maynard ako pakakasal. Ganon. Hangang-hanga ka pala sa kanya. O di ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Olga! Uncle Renato, kayo pala. Na-surpresa ba kita, pamangkin? Ay, oo. Kailan ho ba kayo dumating? Hindi mo ba ako papapasukin, ha, pamangkin? Ah, nako, nakalimutan ko na papasukin kayo sa panurpresa niyo sa akin, Uncle. Tuloy ho kayo. Upo kayo. Ano palang iinumin ninyo? Mukhang pagod na pagod kayo, ah. Hindi naman. Noong isang araw pa ako dito sa Pilipinas, kaya kahit paano ay nakapagpahinga na ako. Mabuti naman at naalala niyo akong puntahan. Akala ko kasi nakakalimutan niyo na ako eh. Pwede ba naman kayong makalimutan, kadugo ko kayo? Ito. Ito ang pasalubong ko sa inyo. Nasaan pa lang itay mo? Bakit hindi ko nakikita? Ay naku, Uncle. Nawiwili yata si Itay sa pagpunta doon sa Laguna dahil may nabili ho siyang lupa doon. Talaga? Oo. Kung gusto ninyo, sasamahan ko kayo sa Laguna para magkita naman kayo at matikman ninyo yung tanim namin mga lansones. Ganun ba? Mabuti kung ganun at nang matikman ko naman yung pinagmamalaki mong lansones ng itay mo. Siya nga pala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil may pupuntahan pa ako ngayong umaga. Ano mo yun, Uncle? Nagangailangan kasi ng karagdagang mga tauhan ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Baka kako gusto mo. Sa ibang bansa kong ibig yung sabihin, Uncle? Oo. Sayang kung ibang tao ang kukunin ko. Bakit pa ako kukuha ng iba? Ngayong mayroon naman akong pamangkin na qualified sa position na hinahanap ng kumpanya. Hindi pa pamangkin. Kaya sabihin mo lang kung gusto mo. At nang mai-process na natin ang mga papeles mo habang naririto pa ako. Ano? Galing dito ang Uncle Renato mo? Ay, oo, Inay. Niyayaya ko po sila doon sa Laguna pero sabi nila
Sa ibang araw na lang daw po. May iba pa po silang aasikasuhin eh. Pero iniwan niya yung pasalubong niya sa inyo. Andiyan po sa may balikbayan box. Ano ba naman ang kapatid kong yun? Oo, hindi man lang pumunta sa Laguna eh. Ang lapit naman itong probensya natin sa kanila. Nay, nagmamadali nga ho. Dahil 2 linggo lang doong bakasyon dito. Kahit na. Minsan nga lang sa loob ng maraming taon siya pupunta dito eh. Hindi man lang magawang puntahan ako at kumustahin man lang sana. Dadalaw ulit sila dito daw. May inuna lang na obligasyon para daw pag natapos na niya, relax siyang pupunta rito. At hindi siya nagmamadali. Oh, di, kapwa pa ninyo ma-enjoy ang makapagkwento ang 2 magkapatid. Oh, ayun yun, Nay. Baka pati yung alaala pang nang lumipas makapagkwentuhan din kayong 2. Ano ba raw yung inaasikaso niya? At mas mahalaga pa yata kaysa ako na kapatid niya. Nagkahanap daw po ng magtatrabaho doon sa kumpanyang pinagtatrabuhan niya. At assistant niya ako. At siya na hong balang magre-recommenda daw sa akin, Inay. Ano? Ikaw ang inirekomenda niya? Oh, ikaw naman pala bakit pa siya umalis? Kasi ayaw kong pumunta sa ibang bansa, Inay. Ha? Ano? Ano? Mag-abroad ka? Plano pa lang naman. Hindi pa ako sigurado. Paano si Maynard? Alam na ba niya na plano mong pumunta ng ibang bansa? Hindi pa. Pero naisip ko na baka ito na rin ang kasagutan sa problema ko. Kasagutan sa problema mo? Na ano? Ang maiwasan si Maynard nang hindi siya masyadong nasasaktan. Pambihira ka talagang babae ka, oo. Ang ganda-ganda ng pagkakataong nasa harapan mo Iiwanan mo? Bessie, hindi ko nga mahal si Maynard. Paano ako makikisama ng habang buhay sa lalaking hindi ko mahal? At kaya ako lalayo para na rin sa kanya, para hindi siya masyadong masaktan. Nako, padalos-dalos kang magdesisyon, hindi ka nag-iisip. Kaya nga, mabuti na itong naisipan kong gawin, ang mag-abroad. Hindi ko naman kasi kayang makita si Maynard na masasaktan kung makikipagkalas na ako sa kanya. At least, kung lalayo ako at matagpuan ko na doon ang lalaking mamahalin ko, hindi na masyadong mahirap pang makipagkalas kay Maynard dahil nasa malayo nga ako. Ewan ko sa'yo. Kahit naman papaano ay ayaw ko siyang masaktan ng labis dahil kaibigan ko siya at kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. May lalaking naghahanap sa akin kanina. Ay, inay, ano itsura? Ay, medyo may edad na. Bakit? Sino ba yon? Kilala mo ba? Huwag mong sabihing manliligaw mo yon. Ikaw ha, may nobyo ka na't lahat-lahat Nagpapaligaw ka pa rin at sa matanda pa. Inay, ang matandang sinasabi nyo, malamang siya na ang makakasagot sa problema ko kay Maynard. Anong ibig mong sabihin? Kasi inay, may nag-alok sa akin na mga ibang bansa. Namomroblema rin lang ako kay Maynard. Kung papaano siya lalayuan, di mas mabuti ng mga ibang bansa na ako. Kikita pa ako ng malaki. Inay, gusto kong lumayo. Nang sa ganon, hindi na ako masundan pa ni Maynard. Si Maynard pala ang problema mo Bakit ka palalayo? Kung talagang ayaw mo kay Maynard, didiretsahin mo na.
Hindi yung ganyan na tinatakbuhan mo siya. Paano naman ako na ina mo? Mag-isa nga lang ako dito sa bahay eh. Aalis ka pa. Paano na ako kung aalis ka? Ang inay naman, parang ako lang ang anak. Inay, apat naman kaming magkakapatid. Di, tawagin niyo ang isa sa mga nakakatanda kong kapatid na samahan kayo dito. Ano? Alam mo namang may pamilyang lahat ng mga kapatid mo eh. O di ang pamangkin ko, tawagin niyo yung isa o kahit dalawa sa mga apo niyo na samahan kayo dito sa bahay para kahit wala ako dito, may kasama kayo. Eh kung bakit pa kasi iiwanan mo si Medard? Ang ganda-ganda nga ng iniaalok niyang buhay sa iyo Ay, eh. naman ang kulit niyo. Hindi ko mahal si Menard. Kaya hayaan niyo naman akong hanapin ang lalaking mamahalin ko rin. Anong sinabi mo? May planong ibang bansa si Olga? Teka, bakit hindi niya sinasabi sa akin? Oo, kaya lang, di pa siya sigurado. Kaya hindi pa niya sinasabi sa'yo. Bakit pa siya ibang bansa? Maganda naman ang trabaho niya dito sa Pinas. Ang sabi sa akin mas malaki raw ang sahod sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Hindi. Hindi ko papayag. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko hahayaan na malayo siya sa akin. O di, gumawa ka ng paraan para hindi siya matuloy sa pinaplano niyang pangingibang bansa. Oh, late ka na naman umuwi kagabi. Bakit ba? Anong pinagkakaabalahan mo at ginagabi ka nag-uwi? Inay, naalala niyo ba yung lalaking pumunta dito sa bahay? Isa pala siyang recruiter. Inalok ako ng trabaho sa iba't ibang bansa. Pinakita niya sa akin ang mga bansa na pwede kong applyan ng trabaho. Isa sa Singapore, sa Japan, sa Europa, at isa rin sa Canada. Ano? Baka iskam yan, anak. Alam mo naman ang panahon ngayon. Maraming manluloko. Paano naman ninyo nasabing scam? Wala naman akong bibitawan ni isang sintimo. Passport ko lang ang kukunin sa akin at makakarating na ako sa alimang bansang magugustuhan ko. Kung bakit kasi gusto mo pang mag-ibang bansa, ang ganda na ng posisyon mo sa opisinang pinaglilingkuran mo. Hindi magtatagal ka mo mapupromote ka na. Kasi nga ho, di ba nasabi ko na sa inyo, problemado ako kay Menard. Ayaw ko namang makipagkala sa kanya ng harapan dahil syempre malulungkot din ako kung makikita ko siyang malulungkot. Kahit naman papaano, kaibigan ko siya. Dako, ewan ko sa'yo. Ang ganda-ganda na nga ng buhay mo dito sa Pilipinas. Aalis ka pa. Bahala ka na nga sa buhay mo. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano? Aalis ka na kaagad? Isinuli ko lang yung hiniram kong blower sa'yo Siya nga pala, kumusta na ang plano mong pag-abroad? Tutuloy ka ba talaga? Pinag-iisipan ko pa nga Kau naman, masyado kang atat. Maupo ka muna. Paano? Hindi basta-basta ang sinasabi mo. Mahirap magkamali.
Okay lang sana kung naririto ka lang sa Pilipinas. Kaso aalis ka at ibang bansa ang patutunguhan mo. Hindi mo alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa'yo doon. Kung mapanganib ang mga ibang bansa, bakit marami tayong kababayan ng OFW? Ang sa akin nagpapaalala lamang ako sa'yo, Bes. Mahirap magkamali ng desisyon dahil kinabukasan mo ang nakasalalay. Bes, pakibuksan nga ang pintuan. Basa pa itong manicure ko. Sige. Saglit. Oh! Maynard! Ikaw pala. Oo, Fina. Narito ka pala. Si Olga, narito rin ba siya? Oo. Bessie! Naririto si Maynard. Halika, Maynard. Pumasok ka. May binibili ka rin pala sa tindahan na ito, si Mang. Ay, oo, Fidela. Ikaw pala. Hindi kita napansin Nakatalikod kasi ako. Kaya hindi mo ako nakilala. Ano ba yung binibili mo? Ay, eto. Naubusan kasi kami ng spray sa labok. Kaya bumili muna ako ng katol. Ay, okay yan. Siya nga pala. Ano kaya kung balain na ang itawag natin sa isa't isa? Balain. Paano yun, Bessie? Aalis na ako, ha? Tamang-tama ang dating mo. Paalis na rin ako. Paano, Maynard? Ikaw nang bahala kay Bessie ko, ha? Ano? Dumating lang ako alis ka na. Parang ayaw mo yata akong kasama Naku, lalaking ito. Kunwari pang pinipigilan ako. Pero sa totoo lang natutuwa sa loob-loob. Hindi naman. Okay, pera biro. Talagang paalis na ako nang dumating ka. Kaya lang, pinigilan lamang ako ni Olga. Kaya hindi ako kaagad nakaalis. Paano kasi wala siyang kakwentuhan. Pero ngayong naririto ka na, wala nang maidadahilan. Kaya pwede na akong aalis, di ba? Hindi ka naman talaga mapipigilan. Hindi na. Kasi hindi alam sa bahay na pumunta ako dito. May sinuli lang kasi ako paano? Iiwanan ko muna kayong dalawa, ha? Uwi muna ako para makapag-usap kayo ng sarilinan. Sige, alis na ako. Una. Sige, Maynard, alis na ako. Ay, si Dad. Kumusta na? Napasyal ka. Siyempre naman. May masaya akong ibabalita sa'yo kaya nandito ako ngayon. Masayang ibabalita sa akin? Ano naman yun? Tungkol sa pamamanhikan namin. Mamamanhikan na kayo? Oo. Dumating na kasi yung uncle ko galing ng ibang bansa At siya yung gagastos sa ating kasal. Nag-iisa ka lang. Ano ang gagawin ni Olga sa sinabing yon ni Maynard na magpapakasal na sila? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola,
Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw